Magandang umaga po sa ating lahat at Happy Lord's Day po sa ating lahat. At kasama na rin po yung mga nasa kanilang bahay na sa anumang kadahilanan ay hindi makakarating sa ating bahay panambahan. Happy Lord's Day po sa inyo. At itong mga nakaraang araw, marami akong naisipin at laging bumabalik sa isip ko or sa aking pag-iisip na araw-araw nababago ang tao. Minuto, segundo. Sabi pa ni Dr. Sproul na segundo tayo nababago. Pagpasok natin dito sa simbahan, iba tayo kaysa nung nasa bahay tayo. Kasi yung katawan natin ay nag-undergo ng process na kung saan yung bagong cell ay namamatay kada segundo at napapalitan ng bagong cell kada segundo. Alam niyo po bakit ko po ito na-share? Kasi hindi po araw-araw pare-parehas ang mood natin. Hindi palagi pagising natin masaya tayo. Hindi palagi masigla tayo. May mga araw na pag gumigising tayo, nakasimangot agad tayo, galit tayo agad. Pero alam niyo po, napakaganda ng attributes na meron ang ating Panginoon. Yung attributes na immutable, unchanging. Siya po yung Diyos simula noon, ngayon, at magpakailanman. Doon po tayo umaasa. Na-share ko lang po yan kasi ayan po yung lagi kong nasa isip na parang nahapo ako, napapagod ako sa kaaral. Pero salamat sa Panginoon at meron tayong Diyos na immutable, na hindi nagbabago kahit kailan. Opo, tapos na nating pag-aralan yung nakaraan nating topic na Christ's Miracles. Ngayon po, idadako tayo sa isa na naman pong topic na makabuluhan. Ang naaalala ko, tuwing mahal na araw lang to pinag-aaralan sa simbahan namin. Ang tawag pa namin dito ay 7 last words of Jesus Christ. 7 palabras. Pero nagulat ako nung nakita ko to sa libro ni Mark Jones. Sabi ko, pinag-aaralan pala talaga to. Hindi lang pala tuwing mahal na araw. So, ito po ang Christ sayings. Titignan natin at alamin natin kung ano ba talaga yung sinasabi at gustong ipahiwatig ng kanyang mga salita. Nung 7 salita na binitawan, 7 kataga na binitawan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo bago siya mamatay. Right off the bat, yung passage na binigay sa atin ni Mark Jones ay John 12:49. Ang sabi doon, For I have not spoken on my own authority, but the Father who sent me has himself given me a commandment, what to say and what to speak. Alam niyo po, yung paggamit ni Jesus Christ dyan ng ay hindi po aksidente or walang dahilan or walang meaning. Jesus used the word I in John 12:49 as the Greek word implies it is ego in Greek word. Sabi doon, it is the same word connected to what Yahweh said in the Old Testament. Sabi sa Exodus 3:14, God said to Moses, I am who I am. And he said, Say this to the people of Israel, I am has sent me to you. Yung complete pong word niyan, I am, is ego, I, me, in Greek. So, ang gustong sabihin dito ng Panginoong Jesucristo, show that Jesus and the Father are united as one. The Father gave him the authority to say and speak everything he was commanded to. It shows that his message is not his own invention, but the very revelation of God. So lahat ng sinasabi niya, simula pa nung nagsimula siya ng ministeryo, lahat yon ay galing sa Panginoon. Meron dyan 2 salitang sinabi na pag unang basa natin, may kita natin na parang parehas lang. Yung isang salita ay what to say, at yung isa naman ay what to speak. Sa Tagalog, sa Pilipino, parehas lang po yung
pakahulugan natin dyan. Pero, ang gusto niya pong sabihin, yung what to say refers to the content of his message. Yung nilalaman ng kanyang sinasabi. At ano ba yung nilalaman? Ito yung katotohanan na piniproklama niya na galing sa Panginoon. And yung what to speak refers to the manner or expression of that message. Kung paano niya sinasabi, kung paano siya umaakto habang sinasabi niya to. Ito yung nire-refer ng what to speak. In short, ito ay kung paano niya dinideliver. Marami tayong nakikita dito na tumatayo, na gumaganyan yung mga kamay, gumaganon. Minsan ako, napapaganyan ako eh. Pag mapapansin nyo na nasa rurok na ako ng aking pagsasalita pag gumaganyan ako. So, yun yung napapansin nila sa akin. And, ayun nga, ito yung paraan or what to speak kung paano dinideliver ni Jesus Christ yung salitang na-receive niya sa kanyang Ama. As Herman Bavinck put it this way, the Son is the image of the Father in revelation as He is in being. Sa Tagalog po, para madali natin maunawaan, ang sabi niya, ang anak ay ang eksaktong larawan ng Ama, hindi lamang sa kanyang kapahayagan, kundi sa kanyang likas na pagka-Diyos mismo. Yun po ang kinakatawan ni Kristo. Kaya nga sinabi niya sa Bible, sa pag-preach niya or pagpapahayag niya, kung nakita mo ko, nakita mo na rin yung Ama. Jesus' every word was the Father's truth, spoken in perfect harmony with the Father's authority, timing, and purpose. So lahat ng ginagawa ni Jesus Christ, ano man yung sabihin niya, ano man ikilos niya, lahat yun ay nakakonekta sa Ama. Lahat yun ay galing sa Ama at ginagawa niya lang bilang malayang pagsunod sa Ama. Pero ano ba yung implikasyon nito sa atin? Bakit natin to kailangan malaman? At ano bang sinasabi nito? Ang sabi doon, that whoever believes the word of Jesus is believing the Father who sent Him. For His message and the Father's will are one. But whoever rejects what Jesus says is rejecting the very word of God. And in doing so, denies the Father Himself. Kung yung mga panahon na yon, yung ibang pariseo, ibang tao ay hindi siya pinaniniwalaan, malaki pala yung implikasyon nito sa kanila. Na hindi pala si Jesus mismo ang kanilang inire-reject at tinatatwa, kundi ang Panginoong mismo. It echoes the words of Matthew 10:33. Sabi niya doon, ngunit ang sino mang magtaktakwil sa akin sa harap ng mga tao, itatakwal ko rin siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Ganito kabigat yung implikasyon nito sa atin. If we already hearing the Word of God, the Word of Jesus Christ, the Gospel of Jesus Christ, pero baliwala sa atin, o may mga taong hindi nakikinig at hindi binibigyan ng pansin, harapang nire-reject yung salita ng Panginoon. He is not just rejecting Jesus Christ. He is denying the Father also. This very verse shows Christ's perfect obedience to the Father, not only in His parables, teachings, and prayer, but even in His death. Every word that He spoke nung nandun siya sa cross ay galing sa Panginoon. From His ministry to the cross was an act of complete obedience to God, His Father. May isa pang French philosopher, maaaring yung iba kilala niyo po siya, pero yung iba, maaaring hindi niyo kilala siya. Sabi niya doon, etong philosopher na to ay nag-spend ng buong buhay niya para pag-aralan yung pag-iisip ng tao, kung paano magsalita, at kung paano gumamit ng kapangyarihan to make sense of the world. But when he was about to die, he realized that all his words and ideas could not really explain or help him face death.
Ibig sabihin, nung sa araw na mamamatay na siya, maraming mga taga-suporta at tagahanga ang lumapit sa kanya at sumama sa kanya hanggang mamatay siya. Pero, ang nangyari, imbis na mag-iwan siya ng magandang salita, yung katagang maaalala ng maraming tao sa habang panahon. Pero ang nabanggit niya lang ay etong katagang to. Sabi niya, you always think that in a certain kind of situation, you'll find something to say about it. And now it turns out, there's nothing to say after all. Pero nyo, isang matalinong tao, isang pilosopo na tao, bihasa sa mga salita, bihasa sa mga sistema ng pakikipag-ugnayan, at inaabangan ng bawat tao na nakakilala sa kanya, yung salitang bibitawan niya, miski siguro hindi pa siya mamamatay, nung nabubuhay pa siya, inaabangan yung mga salitang mamumutawi sa bibig niya, pero nung namatay siya, sinabi niya, wala pala akong masasabi dito sa kamatayan. Hindi ko pala ito napaghandaan. If people who don't believe in God have nothing to say at death, Jesus, the godliest man who ever lived, spoke with power and love from the cross. He spoke 7 times, 3 times to his Father and 4 to others. His words were so powerful that those who heard them said, truly, this is the Son of God. Makikita po natin yan sa Matthew 27, verse 5 to 4. At ito po yung simula ng pagbibigkas ng Panginoon na habang siya ay nasa cross. It was now about the 6th hour, and there was darkness over the whole land until the 9th hour, while the sun's light failed and the curtain of the temple was torn in 2. Alam po, yung time ng mga Jews ay minimeasured nila or nagsisimula sila, unang oras, 0 hanggang unang oras ay 6 a.m. Sinabi dito, it was now about 6 hour. So, ibig sabihin, kung 6 hour yun, magfo-fall siya sa 12 noon. The 6 hour means about 12 noon. And the 9th hour means about 3 p.m. So, bakit mahalaga to? Mga kapatid, katanghali ang tapat na kung saan dapat ang liwanag at ang sikat ng araw ay tatanglaw sa lugar na kung saan ipinako si Jesus na tinatawag nilang place of skull, Golgotha in Aramaic. Pero, nung araw na yun, hindi sumikat ang araw. The sun failed to shine. Alam nyo, naaalala, nung pinapakinggan ko yung isang preaching ni R.C. Sproul, sabi niya, nung una, ang mundo ay walang wangis at walang anuman sa kanya at nababalot to ng kadiliman. Pero dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, sa kauna-unahang pagkakataon na natala sa history ng Bible, nagsalita ang Panginoon na, let there be light. At lumiwanag ang buong daigdig. Itong ilaw na to ay hindi galing sa araw pa. Maaring itong ilaw na to o liwanag na to ay yung sinasabi sa Revelation. There will be no sun there because His glory ay yung mismong liwanag na tatanglaw sa lahat. Maaring ito pa yung sinasabi. Pero dito sa punto na to, sa kauna-unahang pagkakataon ng history ng mundo, nagsalita ang Panginoon. Ex nihilo, let there be dark. Yun yung pagkakasabi ni R.C. Sproul. Kung paano niya inilarawan yung pagdilim ng kalangitan. Na hindi dahil sa eclipse o hindi dahil sa mga anomalyang pagkilos ng mga planeta or ng mga ulap, kundi yung araw na yon kung saan namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo ay nagdilim ang kalangitan. The only time that the sun failed, S-U-N, and the sun, S-O-N, succeeded
in His mission. Dito natin makikita ang mga aral buhat sa mga katagang binanggit ng Panginoong Yesus. At ang unang katagang binanggit niya ay, Father, forgive them, for they know not what they do. Luke 23:34. It is in the very character of God na magpatawad at magbigay ng kapatawaran. Sabi dun sa Exodus 34 verse 6, the Lord passed before him and proclaimed, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, but who will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers and of the children and the children's children to the third and the fourth generation. Sabi dun sa Psalms 89 verse 14, ang Panginoong Diyos, si Yahweh, His righteousness and justice are the foundation of His throne. His steadfast love and faithfulness go before Him. So, hindi po natin pwedeng paghiwalayin yung pagka-just ng Panginoon at yung pagka-mahabagin ng Panginoon. Laging magkasama po yan. Laging nagtutulong upang ang Panginoong Diyos ay magbigay ng kapatawaran dahil siya ang author ng kapatawaran, ng forgiveness. At the same time, not neglecting the justice. Alam niyo po, makikita natin yung pagiging mapagpatawad ng ating Panginoon doon pa lang sa Genesis, sa Garden of Eden. Genesis 3:13, sabi doon, the Lord God said to the woman, what is this that you have done? That very word is a call for repentance. So, para makapagsisi sana si Eva at Adan, sabi ni Yahweh, what is this that you have done? It is a call for repentance so that the Father can bestow forgiveness to them. Pero alam natin yung kwento, hindi sila humingi ng tawad. At kung paano o gaano kadali magpatawad ng Panginoon, ay nasasalamin sa buhay ni David. 2 Samuel 12 verse 1, nung ipinadala ni Yahweh si Nathan kay David, it is a call for repentance. Bakit? Anong nangyari doon? Piniwanawanag ni Nathan ang lahat nangyari sa pamamagitan ng isang kwento. At nang nalaman ni David na siya yung tinutukoy doon sa kwento na mapang-abuso at mapagsamantala, nagalit siya. Sabi niya, habang ako ang hari, dapat maparusahan yung taong yan. Rephrase ko lang po, baka i-quote nyo ako dyan. Rephrase lang po yan. Para madali natin maintindihan. Sabi doon sa 2 Samuel 12:13, David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Ito na yung na-realize niya na sa yun at nagkasala siya sa Panginoon. Sabi niya, I have sinned against the Lord, sabi ni David. At kung paano kabilis nagpatawad ng Diyos, sabi niya doon, and Nathan said to David, the Lord also has put away your sin. In other words, the Lord also forgive your sin. And you shall not die. Hindi ka na mamamatay. Pero ang katotohanan po ng ating pagkakasala ay laging may kaakibat na consequences. Hindi siya namatay, pero yung anak niya ang namatay. Father, forgive them for they know not what they do. The second point is forgiving the unforgiving. By the way, the first point is the author of forgiveness is the Father. The second point is forgiving the unforgiving. Sabi doon, expresses the radical mercy of Christ. This moment reveals two key truths about
forgiving ni Jesus Christ or praying, pleading for forgiveness. Pero sino ba yung mga pinapanalangin niya or pinapatungkulan niya ng panalangin nung nandun siya sa cross? Maaring iniisip natin, siguro, ito yung mga taong, ito siguro yung mga disciple niya na nagtatwa sa kanya. Si Judas or si Peter. Maaring sila. Pero kung babasahin natin ng maigi, ang pinapatungkulan niya ay yung mga taong nagtipon-tipon para siya ay isakdal at patayin. Kasama na doon yung mga Jews, mga Romano, at kung i-extend pa natin sa panahon na to, bago tayo nakakilala sa Panginoon, kasama tayo doon sa panalangin ni Jesus Christ na forgive them for they know not what they do. Sabi doon, there are two keys of truth here. Christ's intercession is grounded in His redemptive mission. His prayer, Father, forgive them, was not mere sentiment. It was part of His priestly work. Hindi niya lang basta hiniling yun o sinambit yung salitang yun para lang sabihin, para masunod yung prophecy na nasa isip niya. Kailangan kong masabi to at masunod yung prophecy. No. Ito ang isang tungkulin ng isang priest. At sa kalalagayan ni Jesus, siya yung tinutukoy na high priest. Sabi doon sa Isaiah 53 verse 12, He made intercession for the transgressors. Ito yung ginagawa ng high priest. At yung pangalawang point or yung key, God's forgiveness precedes human repentance. The cross shows that divine forgiveness originates in God's will, not in man's worthiness. Hindi dahil sa kakayahan ng tao na manalangin at humingi ng patawad sa Panginoon, kundi dahil lamang sa ginawang sakripisyo at pananalangin ni Jesus. Those who were unforgiving toward Christ could be forgiven because of His mercy and not their merit. Jesus did not ask the Father without seeking repentance from those for whom He prayed. Nung binabanggit niya yung mga salitang yon, ay hindi niya lang basta yon binabanggit at pinapanalangin sa Panginoon nang wala lang. Alam niyo po, yung panalangin na yon, sa susunod na sasabihin niya, ay meron na kaagad answer. At doon mismo sa Act 2:36, yung the day of Pentecost, sabi doon 36-38, Let all the house of Israel therefore know for certain that God has made Him both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified. Now then they heard this, they were cut to the heart. Merong pagkilos ang banal na spirito at na-address yung puso nila. And they said to Peter and the rest of the apostles, Brother, what shall we do? Peter said to them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins. Merong kasagutan yung panalangin ni Jesus Christ. The Father, forgive them, for they know not what they do. Dito po natin mapapakita yung sinasabi sa Bible that the righteous, fervent prayer of the righteous man availeth much. Si Jesus mismo yung nagpatunay nito. Ang pangatlo, forgiveness beyond reason, for they know not what they do. Sa 1 Corinthians 2:8, sabi doon, none of the rulers of this age understood this, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory. Sabi po ni Tertullian, Tertullian, nahirapan ako yung pastor eh. Noong unang basa ko yung Tortillas eh. Tertullian. Sabi po ni Tertullian, when people realize the true character of the one they hate in ignorance, they cease to hate as soon as they cease to be ignorant. Example na lang po yung Acts 2.
36 to 38. Nung naintindihan nila na si Jesus Christ yung Messiah, tumagos sa puso nila yun. At sila'y nanalangin. At sila'y nagrepent. And the next saying na sinabi ng Panginoon, sabi niya doon, "Truly I say to you, today you will be with me in paradise." Alam niyo po, maraming mga tao at maraming mga tagapagturo ng salita ng Panginoon, ng Bible, ay ibinabago tong salitang to. Ginagawa nila, "Truly I say to you today." Tsaka nila nilalagyan ng kama. So, "Truly I say to you today, you will be with me in paradise." So, ang lumalabas na parang magkakaroon pa ng pagitang mga araw bago maisama ni Jesus Christ etong kriminal na to sa paradise. Mali po, ang sinasabi po dito ng salita ng Panginoon, "Truly I say to you today, truly I say to you, today, you will be with me in paradise." Yung mga araw na rin na yun, pag binawian siya ng buhay, agad-agad, dediretso siya sa kaharian ng Panginoon. In the 9th hour, we read the second saying of Christ, "Truly I say to you, today you will be with me in paradise." The conversion of the thief beside Jesus was the first visible answer to the first saying of Jesus, "Father, forgive them." It shows that the forgiveness is entirely God's work, an act of sovereign grace that changed the heart instantly. At kung paano pinakita ng kriminal na yon ang kanyang pagtitiwala, sabi doon, "By humbly confessing, we are receiving the due reward of our deeds, but this man has done nothing wrong." Luke 23:41. And his plea, "Jesus, remember me when you come into your kingdom," embody repentance and faith, turning from self and trusting entirely in the Savior. Wala pong ginawang kahit anong kabutihan tong kriminal na to. Na hindi siya umattend ng church, na hindi siya umattend ng Sunday school, at hindi siya nakapagbasa ng Bible. Sa akin lang po yun. Ewan ko kung nakapagbasa siya ng Bible. Huwag niyo rin po ako i-quote doon. At yung sumunod po na saying na binanggit ni Jesus, sorry. Asa na po ba? Paano na po? Yan. Ayan. Ay! Sige po. Ang sabi po, ang next po ay, "Woman, behold your son. Behold your mother." There is no greater pain for a mother to witness her son dying on the cross. Alam niyo po, siguro itetestify ko po yung nangyari sa buhay namin. Kung hindi niyo po nalalaman, meron akong panganay na kapatid. Ang pangalan niya po ay Donald Trump. Hindi, Donald po. Donald Culminar. Lahat po kaming magkakapatid ay laking simbahan. At hindi ko malaman sa anumang kadahilanan, lahat kami ay parang napariwara. Pero yung kuya ko talaga, yung sobrang napariwara. Naging kriminal po siya. Naging bayaran po siyang gunman, sinasabi. Hanggang isang araw, nagkaroon ng onsehan at madaling araw noon, tandang-tanda ko, kumakatok yung kasama niya na pinsan namin. Ang sinisigaw, "Si Donald nahuli," ang sabi. Si Donald nahuli. Akala namin nahuli ng pulis. Yung pala, trinidor siya ng mga kasama niya. And simula noon, 2004 or 2006, hindi na namin siya nakita. At nakita ko kung gaano yung mukha ng nanay ko, yung buong pagkatao ng nanay ko, parang nalugmok. Hindi ko maipapaliwanag kasi hindi anak ko yung nawala eh.
Pero yung larawan ni nanay that time ay hindi ko maipinta. Ganun siguro yung pagmamahal ng isang ina. Lalo na pag nawalan ng anak. At sa kalalagayan ni Maria, sa harapan ng cross, face to face, nakikita niya habang nauubusan ng hininga at buhay ang kanyang anak. Gaano kasakit para sa ina na ma-witness niya yung pagkamatay ng kanyang anak. Here she was at the place of her son's execution. He saw her child in agony, which is a parental feeling almost universally abhorred, even by the vials of man. May nanay po si Hitler. At si Hitler po, mahal na mahal niya yung nanay. Kahit naggaano kasama yung isang tao, para sa magulang niya, ay mabuti yun at mahal niya. Kahit nga pag tinatanong si nanay, pogi ba si Dennis? Sabi ni nanay, praise God. Sa panulat ni A.W. Pink, sabi niya, She it was who first planted kisses on the brow now crowned with thorns. She it was who guided those hands and feet in their first infantile movements. No mother never suffered as she did. His disciples may desert him, his friends may forsake him, his nation may despise him, but his mother stands there at the foot of his cross. Oh, who can fathom or analyze the mother's heart? Walang makakahigit sa pagmamahal ng ina. Pero dun sa cross mismo, nilampasan ni Jesus Christ yung pakiramdam ni Maria. Sabi dun, yet Jesus showed profound love by caring for and honoring his mother before his death, fulfilling the fifth commandment. Not just because he want to fulfill the fifth commandment, pero dun mismo sa araw na yun, imbis na isipin niya yung sakit na nararamdaman niya at ang kamatayan niya, Jesus Christ, think about his mother. Sabi niya, woman, this is your son. And sabi niya, behold, your mother, sabi niya kay John. She showed love to her son and she showed love to her. As Mark Jones says, ganito dapat ang relasyon palagi ng nanay at ng anak. Imagine the love between righteous Mary and the pioneer of righteousness. Even as Christ approached his death and the glory of heaven, he faithfully fulfilled God's law by entrusting his mother to John. He demonstrated obedience and love, showing that his death for sinners was both redemptive and righteous. Obedience to God's law, extended in life and in death. Ang pang sumunod po ay God, oh my God, why have you forsaken me? Ayan po, about the ninth hour we read, the most confusing and a heart-wrenching cry from the Lord Jesus Christ. Sumigaw siya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? These are the words of someone who experienced divine desertion. Bakit mo ako pinabayaan refers to God withdrawing His favor, grace, and love, yet even in this, Christ remained obedient. Though experiencing the way of God's wrath, He fulfilled His mission, showing that God's pleasure in the Son remained even at the moment of judgment. Nabanggit ko po confusing. Bakit kaya confusing? Kasi po, yung mga nakaraang pag-aaral natin, lagi natin nababanggit at naririnig na ang God the Father, God the Holy Spirit ay hindi humihiwalay kay Jesus Christ. Sabi dun sa John 8:29, and He who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do the things that are pleasing to Him. Mahirap tong intindihin para sa atin kasi ang alam natin,
hindi humihiwalay ang God the Father sa kanya. But we fell so very short understanding the burden placed to Him. Nailalarawan po yan ng salitang dereliction. Ano bang ibig sabihin ng dereliction? It means abandonment or forsaking, but in the theological or biblical context, it often refers specifically to Jesus' feeling of being forsaken on the cross. It is not abandonment by the Father. Kailangan maging malinaw sa atin yun. It is not abandonment by the Father. Though Jesus left or felt forsaken, the Father did not cease to be God or stop sustaining the work of redemption. It demonstrates the tension of the hypostatic union, fully God, fully man, and fully experiencing human suffering. Sabi doon, sobrang hirap nung naramdaman ni Jesus Christ at napasigaw siya ng Eli, Eli, lama sabachthani. Alam niyo po, pag narababasa ko tong verse na to, passage na to, ang nare-remind sa akin yung Isaiah 59 verse 2. Ang sabi doon, but your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden His face from you so that He does not hear. Lagi kong nai-imagine nung nandoon si Jesus Christ sa cross at siya na yung embodiment ng sin ng lahat ng tao, laging pumapaling ng paningin ang Ama para hindi makita si Jesus Christ. At yung pakiramdam na yon para kay Jesus Christ, na kung saan buong buhay niya na hindi siya iniwan ng Panginoong Ama at Panginoong Espiritu Santo. Hindi niya alam ang pakiramdam ng wala sa kanya ang Panginoong Ama at Panginoong Kristo, ang Panginoong Espiritu Santo. That moment, he felt like he was in hell. Para siyang nasa impyerno. Ang impyerno po ay hindi pagkawala ng presensya ng Panginoon. Ang impyerno po ay ang buong presensya ng galit ng Panginoon para sa mga kasalanan. At this time for him, Jesus, it is like hell. Because he never know the feeling nang hindi kasama ang Diyos Ama at ang Diyos Espiritu. I thirst, yung sumunod na kataga na binanggit ni Jesus. So, nabanggit natin yung hypostatic union. Sabi doon, fully man, truly human, I thirst. There are two possible explanations for this. One is that in the hypostatic union, we always hear fully man and fully God. Pero hindi natin na-encounter pa or hindi natin madalas ma-encounter yung truly man or truly God. Alam niyo, ang kaibahan ay yung extend, yung fully man, fully God, ay yung extend ng pagkatao niya. Never in the history ng pagiging tao ni Jesus Christ na tumigil yung pagiging tao niya. Doon sa cross, tumigil. At doon din sa cross, tumigil din yung pagiging Diyos niya. He is fully until the very end of His life. At kung maalala ko, binanggit ni Pastor Exley na yung beatific vision, makikita natin in flesh sa katawang pantao si Jesus Christ. He is fully man. At hindi rin tumigil doon sa krus ng Kalbaryo na namatay si Jesus Christ. Tumigil din ang kanyang pagka-Diyos. Sabi pa ni Dr. Sproul, kung namatay yung Diyos doon sa krus ng Kalbaryo, lahat ng bagay ay natunaw at naglaho. Kasi nothing will keep them. Walang hahawak sa kanila. No one will hold them. Kasi patay na yung Diyos eh. Hindi tumigil sa pagiging Diyos. He is fully divine. Ano naman yung truly man and truly divine? Hindi dumating sa pagiging tao ni Jesus Christ na pineke niya yung pagiging tao niya. Na sa ganitong paraan, pag dumating yung panahon na ako ay ipapako na, mag-acting na lang ako na nasasaktan. He is truly in pain. Siya ay totoong tao. Na pag nandun ka na sinasabi niya na pag nandun ka na sa cross, ay tumigil na yung pagiging divine niya. At hindi niya na nalalaman ng lahat.
Hindi niya nabatid yung mangyayari sa mga susunod na oras. He is truly man and truly God. Yung po, yung pagpapaliwanag niya tungkol sa hypostatic union. Jesus Christ first demonstrated His true humanity. He did not merely appear to suffer. He genuinely experienced physical pain, thirst, weakness. This shows that the Savior entered into the full reality of human limitation. And as a God, no limitation. To redeem us, His bodily suffering on the cross underscored that salvation is earned through His real, tangible suffering. At ito po yung isang point na kung bakit nabanggit ni Jesus Christ yung I thirst is the fulfillment of the scripture. Sabi niya doon, merong verse, a passage sa Bible, sa Psalm 69:21 na nagsasabi, they gave me poison for food and for thirst, they gave me sour wine to drink. Alam niyo po, kung para lamang mangyari or matupad ni Kristo yung prophecy, kaya niya nabanggit yung I thirst. Mas matatanggap ko yun kaysa sa anumang dahilan. Dahil nagpapakita na doon mismo sa oras at araw na kung saan ang pinakamahina ang Diyos, nalalaman niya pa rin at hawak niya pa rin ang mga bagay at handa niyang tapusin ang misyon na ibinigay sa Kanya. I thirst, sabi doon sa John 19:28, si C.H. Spurgeon, ang sabi niya, there was the cup, hell was in it, the Savior drank it, not a sip, and then a pause, not a drought, and then a ceasing, but He drained it till there is not a dreg left for any of His people. I love how Spurgeon says this. He drank the cup of wrath so we can drink the good wine in the consummation of time. It is finished. The word "it is finished" in Greek is tetelestai, paid in full. The saying that brings relief to Jesus Christ, and most especially with us, because Bible says in Romans 5:8-9, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Since, therefore, we have now been justified by His blood, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. And Psalms 22:31 says, they shall come and declare His righteousness to a people yet unborn, that He has done it. Ngayon po, the praise tetelestai ay ang isang masarap sa pakiramdam para sa mga Kristiyanong totoong nananampalataya sa Panginoon. Dahil dito makikita ang justification natin sa ating mga kasalanan. Ang agarang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Alam mo po, iba-iba yung kahulugan yan in finance, in work, and in legal context. Sa finance, it says debt was fully paid. So work, job, task, or duty has been completed. In legal context, sentence or obligation had been fully carried out. And in religious or theological context, the fulfillment of God's plan, promise, or prophetic work. Pampasan na po natin yan. And the last saying, Father, into your hands I commit my spirit. Christ surrenders fully to the Father, into your hands I commit my spirit. Then Jesus calling out with a loud voice on that very day, Father said, Father, into your hands I commit my spirit. And having said this, He breathed His last. Alam na alam ng Panginoong Jesucristo kung sino yung tatay niya. At kilalang-kilala niya kung ano yung kakayahan ng tatay niya. In His dying time, He mastered a strength to call out in a loud voice. Yung pagkapako po sa cross ay hindi basta-basta.
Hindi ka po basta-basta makakapagsalita dahil pag nagsalita ka, mararamdaman mo yung sakit sa buong katawan mo. At yung bigat ng katawan mo ang pipigil sa baga mo, sa puso mo, na makapag-utter ng salita. Pero etong malapit na siyang mamatay, sa punto na siya ay mamamatay na, ginamit niya yung buong lakas niya. Sinabi niya, Ama, sa iyong mga kamay, inahabiling ko ang aking buhay. Anong gustong ipaliwanag sa atin ng Panginoon? Si Jesus ay may kakayahang ibigay ang kanyang buhay sa kamatayan at may kakayahang ding bumangon sa kamatayan. Na walang sino man doon sa mga taong pumako sa kanya or nagparusa sa kanya na kayang bawiin yung buhay niya kung hindi niya papahintulutan. Si Jesus ang may hawak at kontrol ng lahat. Ang Panginoon ang may hawak at kontrol ng lahat. Kaya nung sinabi niya to, Father, into your hands I commit my spirit. Dito natin nagpapakita ng buong soberanya ng Panginoon kahit doon mismo sa araw ng kanyang kamatayan. And at last, the conclusion of it, Christ spoke only what the Father gave him in life and in death. His words were unlike any other. Even in the midst of an imaginable suffering, his final saying brings comfort to God's people. These simple yet profound words reflect a life far from ordinary, revealing the glory of a Savior, accessible enough for a child to grasp what was the saying all about, yet deep enough that their full meaning extends beyond this life. I speak only what the Father gives me. Yun lamang sinabi ng Panginoong Ama ang sinasabi ko. If the Son of God could speak word of peace and truth while bearing the weight of the world's sins, how much more can we trust God's voice to guide us in our own trials? Christ's obedience invite us to rest in His words, finding both clarity and hope, even in the darkest hour. Salamat. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat, Brother Dennis. Kahit napito yun, medyo na umabot ka rin sa oras. Meron po ba kayong gustong itanong doon sa Christ saying? Gusto ko lang magdagdag, Dennis, doon sa sinabi, kasi naging parang parang controversial din yung salita na sinabi ni Jesus, 'di ba, na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Eli, Eli, lama sabachthani, 'di ba? Tama yung sabi ni Dennis, it is a cry of dereliction. Kasi minsan sinasabi ng iba, akala ko ba magkasama yung ama at ang anak at hindi sila pwedeng paghiwalayin? Bakit sabi pinabayaan o parang humiwalay? At marami na tayong naririnig na preaching, talaga daw umalis ang ama. No, tumalikod ang ama, lumayo ang ama. Pero gusto ko lang linawin, mga kapatid, hindi pwedeng mangyari yon. Kasi yung salita na yon, yung cry of dereliction, ay kinote yan sa Psalms 22. At ito yung nakalagay sa Psalms 22, verse 1, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from helping me and from the words of my groaning? So, ang punto ng salitang, bakit mo ako pinabayaan, ay hindi ibig sabihin ay umalis ang ama, tumalikod at lumayo sa anak, at hindi na sila nagkaroon ng union at that very point in time, kundi andun ang ama, ngunit hindi in-extend ng ama ang kanyang tulong. Hindi niya tinulungan ang kanyang anak, sapagkat kinakailangan yung anak niya ay mismong tumanggap ng buong parusa na dapat sa mga makasalanan tulad natin nang walang tulong galing sa kanya. So, yun po yung gusto ko lang idagdag doon. Okay, baka meron kayong gustong itanong. Okay, just raise your hands. We have 5 minutes for your question. Yes, pakibigyan si Billy. Bill.
Use your microphone. Kung hindi tumalikod ang Ama, hindi mamamatay si Kristo. Ano no? Hindi tumalikod ang Ama sa kay Kristo, hindi mamamatay si Kristo. Kaya, Okay. Ulitin ko yung salitang pagtalikod, hindi yun isang literal na pag-alis o paglayo. Ha? Pag sinabing pagtalikod, ang context nun ay galing sa Psalms 22 verse 1, hindi niya tinulungan. No? Hindi niya tinulungan. Hinayaan niya na yung kanyang anak mag-bear ng lahat ng parusa. Kasi pwede niyang tulungan eh. Pero hindi pwede silang paghiwalayin. They cannot be separated. Because the Father, the Son, and the Holy Spirit, they were always united. Even at the time of Jesus' suffering, they were united. And yet, they did not extend any help. Hindi niya ibinigay ang ano. Yan ang context ng salitang yon. Psalms 22 verse 1. Sabi rito, ulitin ko, my God, why have you forsaken me? Why are you so far? Yan salita, no? From helping me and from the words of my groaning. So yung pagtalikod doon, Bill, hindi yung ibig sabihin ng pagtalikod ay nawala yung kanyang kaugnayan sa anak. Kundi ang ibig sabihin nun, inalis niya ang kanyang tulong na dapat sana ay ibigay niya sa kanyang anak. Yun. Sige, Ano lang po, follow. Si John Sir. Paminsan-minsan lang magtanong to si John Sir. Follow up lang po. Kung hindi po sila pwede pag-iwalayin, kung nag-suffer po si Jesus na anak, nag-suffer din po yung ama, yung father. Tanong lang po. Yun nga yung mystery ng hypostatic union, no? Kasi, meron tayong discussion nun na nagkasala ba si Jesus Christ sa kanyang katawang tao. Yung kasalanan, pag lumapit sa Panginoon na banal, agad-agad natutunaw eh. Parang lalapit ka sa araw, malayo ka palang matutunaw ka. So, ang gusto kong ipahatid or gusto kong ipaliwanag, hindi ma-i-encounter ni Jesus Christ yung mga paghihirap, yung kasalanan, kung hindi siya magkakatawang tao. Hindi siya magiging acquaintance doon sa mga bagay na yun. Kung hindi siya magkakatawang tao. Pero hindi ibig sabihin nun na dumating sa punto ng pagiging tao niya at pagiging Diyos niya ay naranasan din ng Ama. Kasi ang Ama ay espiritu eh. Hindi siya pwedeng makaramdam ng nararamdaman ng katawan ng tao. Pero sa tingin mo ba, hindi ba nalungkot ang Ama? Hindi ba nasaktan ang Ama? Na makita niya na ang kanyang sariling anak ay pinarurusahan niya? Siyempre, pastor, malungkot. Oo, di ba? Ikaw nga, minsan, di ba, paluin mo yung sarili mong anak. Na? Meron ba rito na mga ama na pinalo mo yung anak mo tapos hindi ka nasasaktan? Lalo na yung unang-unang pagpalo mo sa anak mo. Maliban lang kung hindi ka na mamalo. Meron ba? Naramdaman yun ng ama, yung bigat na sinasabi mo. Pero, yung sinasabi ni Dennis, hindi niya naramdaman yung physical. Yung physical pain, hindi naramdaman ng ama. Pero imagine mo yung damdamin ng ama, nung oras na makita niya ang kanyang sariling anak pinarurusahan. Isang inosenteng, di ba? Inosente na persona being punished. An innocent, an ignorant person being punished, no? For the sake of others. Naramdaman niya yun. Pero, yung physical, hindi. Siyempre. Tama sabi niya, hindi, yung spirit siya ay di naman, kasi alam niyo minsan, akala ng iba, yung pain na naranasan ni Jesus is more of physical lang. Hindi. Ay, mas marami pang mga tao na dumanas ng mas matinding hirap kaysa sa cross. No? Halimbawa lang, bigyan ko yun ng halimbawa. Ang mga Assyrians, yung mga Assyrians, kung gaano sila kalupit nung unang panahon, yung mga bibihag nilang alipin sa laban, binabalatan nila ng buhay. Palagi ko napakatindi, no?
At maraming records ng ganyan sa history at maging nandoon sa British Museum ang mga picture ng mga, yung hindi yung actual na picture kasi wala pa namang picture, yung mga images, true arts na ginawa ng mga Assyrians ng unang panahon kung paano nila binabalatan yung yung mga tao, yung mga kalaban nila. Kasi yung balatan ka, sakit na. Hindi po ba nilalagyan ng asin? Pagkatapos. Lalo mo pang pinatindi eh. Pero, ang pinakamatinding pain doon, spiritual, no? Yung spiritual aspect. At yung emotional aspect, na yung wrath, yung galit ng Diyos, tanggapin mo. Yung mabigat doon. Kasi doon sa Passions of the Christ, di ba napanood nyo na? Sino nakapanood ng Passions of the Christ dito? Yung kay Mel Gibson. Wala. Ay, ikaw. Napanood nyo, di ba? Doon sa Passion of the Christ, di ba? Talagang sobra yung pagpapahirap doon, ano? Pero minsan, ang na-miss nila ron sa eksenang yun, hindi, yung spiritual aspect. It's more of physical, physical punishment, eh. Yung paano sinasaktan, pinahihirapan. Pero it's more than that. No? Alam nyo, wala ba rito yung pamangking ko? No? Wala naman siya rito. Baka nakikinig. Okay naman sa kanya eh. Kinikwento niya sa akin nung nahuli siya ng mga pulis, no? Tapos ginulpi siya. Dahil nga tumakas siya sa kulungan eh. Alam mo, bandang huli, yung pinapalo ka daw, sinasaktan ka, pinapalo ka ng barel, inaapakan ka, hindi na daw niya nararamdaman. Manhit na yung katawan niya eh. Diba? Pero yung punto ron, hindi, it's not, yung physical natin, darating yung time, mamamanhit. Pero yung nararamdaman ng Ama ng oras na yun, at maging ni Jesus, na yung buong galit ng Diyos ay nasa Kanya. That's something. Okay? Any more point? Si Rachel. Ano lang po? Last na to. Follow up. Follow up lang po dun sa Psalms 22. 'Di ba? Ano 'yon? It referred to David yung sa bakit kinote ni Christ yun? Anong purpose niya for the sake lang? Gusto niya lang sabihin. Or siya behind niya kinote yung tsaka ano yung from Diyos. Kung ako nasasagot ng mabilis, no? Yung buong Psalms 22 is a messianic Psalms. Ang ibig sabihin, hindi lang ito Psalms which is being experienced by the one who wrote, but it refers to the coming Messiah. Kaya tinatawag siyang messianic. It foreshadows what will happen to the Son. Kaya pansinin mo yung pag binasa mo yung buong Psalms 22, yung may mga salitadong my son, di ba? The Son. Tapos may mga eksena roon na nangyari na may mga, di ba, sabi they rage against the Son. So, mga eksenang nangyari doon sa crucifixions. So, it's when you read the book of Psalms, check, primarily yung messianic. Marami doon messianic. Ibig sabihin, pag sinabing messianic Psalms, mga awit na nagpipicture ng mangyayari sa Panginoong Kristo. No? Mga anino ng mangyayari sa Panginoong Kristo. Kaya, I believe, kinote ni Jesus yon intentionally. Intentionally.